I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Hi everyone, hello universe, it's me again. Shoutout sa inyo mga kababayan. Hello sa mga Marcos loyalists, supporters, Filipino and OFW, shoutout sa inyo. Meron akong upload videos guys. Pakinggan nyo to si Secretary Gibo. Kasi pumunta po sila dyan sa Singapore. Meron silang importanteng atena ng conference. Malalaman nyo rin po yan, ano? So, ngayon, pagkatapos po ng kanilang yung conference, no? Mayroong mga journalist, mga kababayan, na nagtatanong sa kanya. Ngayon, ang tanong kay Secretary Gabo, medyo iba ang dating. Kaya sinagot niya rin ng medyo, siyempre, pasulpalpal baga. Sinagot niya ng pabalang sa madaling salita. Ngayon, mga kababayan, nalaman pala ni Secretary Gibo, sila po ay mga Chinese. Nagpapanggap sila ng journalist. Dalawa sila ni Secretary EFP Browner. Nako, ito, panoorin nyo mga kababayan. But before that, sabi ni Secretary Gibo dito sa Daily Tribune, sabi niya guys, yan those aren't real journalists. Nagpapanggap nga sila. Teodoro added, I thought they were legit, so I respond because I'm Filipino. And the Philippine is being aggrieved. Naturally, I answer back. Pero yung sagot niya guys, siyempre, medyo iba ang tanong. Natural, pag ako yun, sasagutin ko talaga ng pabalang. Di ba? Kahit sino. So, dahil dyan, tingnan nyo yung sinabi ni Secretary Gibo. Sinupalpal niya yung mga Chinese na yun. Teodoro Browner slam Chinese agents posing as a journalist. Biro nyo yun? Tapos magpapakalat na naman sila ng fake news. Alam nyo guys, no? Ang style ng mga Chinese na ito, parang kuhang-kuha ng mga DDS. Totoo yun? Ito, para kompleto detalyado, panoorin nyo guys. Itong sinabi ni Secretary Gibo. Sa mga kababayan natin, nandito po tayo ngayon sa Singapore sa Shangri-La Dialogue kung saan nagmi-meeting ang mga defense ministers at saka mga chiefs of staff ng buong mundo. Wala dito ang China. Ayaw nila magpunta. Ngunit may mga nagpapanggap na journalist na hinahabol kami ni CS. Si CS hindi sumagot sa tanong nila. Ako nakipagsagutan. Dahil ang tanong nila, pabalagbag. Tapos, ang narrative nila sa WeChat, baliktad na. Yan ang mga gawain ng China dito. May kumakalat kayo na video na ayaw sagutin ni Chief of Staff ang provocations sa South China Sea daw. Sa Cheshan Reef, hindi ko alam kung ano ang ibig sabihin nun Yan ay utos ng Peking, hindi Beijing Peking. Yan ang tunay na pangalan ng China. At imbis na magpadala sila ng Defense Minister, nagpapadala sila ng mga bata na nagpapanggap na journalist, na ahente ng intelligence nila na nagtatanong na balagbag tapos binabaliktad ang video. Nung ako tinanong, nakipagsagutan ako na matagal. Dahil tinanong nila sa akin kung tayo daw ay proxy lang ng Amerika. Sabi ko, hindi tayo proxy. Natural, Pilipino tayo Pero sila magnanakaw ng teritoryo. Nagsagutan na kami nagsagutan. Hindi pa nilalabas yun. Pero baka baliktarin na naman nila at ilabas. Eto si CS. Kahapon hinarang ako at yun nga, pinipilit tayong tanungin. Pero dahil nagmamadali kami, papunta kami dun sa isang meeting natin, bilateral meeting, hindi ko sinagot. But then later on, naglabas sila sa WeChat, binaliktad nila yung istorya na umiiwas daw tayo sa mga tanong nila about West Philippine Sea at yun nga ang paratang nila na tayo daw yung nag-infiltrate or nag-encroach, pumapasok dun sa teritoryo nila. So, kanina nakita ko itong mga bata na to, so ginawayan ko, hello mga agent ng MSS, hello, hindi na lumapit. Yun ang mga yan hindi journalist yung mga kaya tama lang na iniwasan ni CS. Akala ko tunay na journalist, nakipagsagutan ako. Dahil Pilipino, inaagrabyado nila yung Pilipinas, natural, sasagutin ko. Lalaban tayo. Hindi tayo papayag na api-apihin. Anyway, minabuti namin na
mag-video dito kasi kumakalat sa WeChat ang mga karumal-dumal na ginagawa nila, no? Ganyang kababaw mag-isip itong China, imbis na mag-engage, binabastos ang mga proseso na ganito. Salamat. Po ng Armed Forces of the Philippines, SLOC Secretary of National Defense Gilberto C. Teodoro Jr. and AFP Chief of Staff General Romeo S. Browner Jr. addressed the recent misleading and malicious narrative being circulated by the supposed journalist following an encounter at the Shangri-La Dialogue in Singapore. Ganyan ang gawain ng mga China, guys. Mahilig magtanim ng mga istoryahe. Parang parang may nakikita ako sa katauhan ni Poncio Pilato. Mahilig magtanim ganyan sila. Palabasin palabasin tayo ang kumbaga ang nanggugulo, pero totoosin sila ang nanggugulo. Parang si Piatos. feeling entitled ba? Assuming masyado. Na kunwari siya po ang kumbaga siya ang hinaras, pero kung totoosin siya ang nanghaharas, nanggugulo, no? Parang ganun ang style ng China. Secretary Teodoro clarified that no Chinese delegation officially participated in the Shangri-La Dialogue in Singapore. The so-called journalist approached General Brunner outside of the formal engagement, violating protocol and capturing selective footage used in the China Daily article titled Philippines Military Chief Dodge Question. This article is a blatant piece of propaganda aimed at discrediting the AFP and undermining the Philippines position in the West Philippine Sea. Magaling talaga sila, guys, sa istoryahe. Parang doon nagmana si Piatos. Tuloy, the AFP and DND have addressed and exposed the truth behind the deceptive narratives, reaffirms their commitment to truth, professionalism, and principled diplomacy in the face of foreign disinformation campaigns. The AFP stands resilient in defending our sovereignty in our people. Di ba? Ganun dapat. Dapat nga, kung akong tatanungin itong mga Chinese, supalpal talaga sila sa akin ganun So yun, guys, anong kapalagayan nyo? Natutuwa ako kay Secretary Kibo talaga. Dapat lang, lumaban tayo. Wag lang tayong galawin. Maliit man tayo ng bansa, pero nakakapuwing din. So yun, guys, ang aking pinaka-latest updates video. Maraming salamat sa inyong watching. See you again on my next upload. Bye and babus. God bless Philippines. Babus!